Hi! Ako si Doc Carlo Trinidad at andito ako muli para sagutin ang ilan sa mga health questions ng mga Pinoy online. This is Autocomplete MD. Sipon at ubo ba kapag nabasa ng ulan? Yung ulan mismo ay hindi nagdudulot ng sakit. Walang basihan na kapag nabasa ka ay magkakasipon ka at magkakaubo ka na. Kumbaga parang nabasa ka lang habang naliligo ka. Ang nagkukos ng sipon at ubo ay mga virus at bacteria na kumakalat through sneezing or through touching. Take note din na mas madaling kumalat ang mga virus kapag rainy season. Tangos ba ang pagkurot ng ilong? Hindi maaapektuhan ng nose exercises o pagpisil ng ilong ng paulit-ulit ang shape ng ilong. Walang ebidensya tungkol dito. Ang base ng ilong ay nakadepende sa shape ng buto nito. At ang tip naman ng ilong ay binubuo rin ng cartilage, which is flexible. Kaya imposible na ma-reshape ito sa exercise kahit gaano karaming beses man itong pisil-pisilin. Pigil ba ng sinok yung sinulid na may laway sa noo? Walang scientific evidence na nagsasabing nakakapigil ng sinok ang sinulid na may laway sa noo. Pero may iba namang pamamaraan tulad ng pag-hold ng breath for 10 seconds o pag-inom ng tubig ng mabilis para mapigilan ang pagsinok. UTI ba ang pag-inom ng soft drinks at pagkain ng maalat? Hindi totoo na nagdudulot ng UTI o urinary tract infection ang pagkain ng maalat na pagkain at pag-inom ng soft drinks. Ang UTI ay dulot ng pagpasok ng bakterya sa urinary tract at pagkalat nito sa bladder. Pero syempre, like most foods, delikado pa rin sa kalusugan ang labis na pagkain ng maaalat at matatamis. Kapag nasobrahan tayo ng salty food, maaari magdulot ito ng pagtaas ng blood pressure at sakit sa puso. Ang sobrang pagkain naman ng matatamis ay makakapagpataas ng blood sugar at maaaring magdulot ng obesity at diabetes. Arthritis ba ang pag-crack ng joints sa kamay? Hindi naman nakaka-arthritis kapag nagpatunog ka ng knuckles. Ang pagpapatunog o paglagutok ng joints ay nagagawa dahil sa air bubbles sa synovial fluid. Ito yung liquid na nakapaligid at nag-lubricate sa ating mga joints. May mga pag-aaral na nagsasabi na kapag lagi mong kinacrack yung joints mo, maaaring mauwi ito sa pamamaga ng kamay at paghina ng grip. Kaya kapag may naramdaman ka na masakit sa kamay, magpa-check na sa doktor. Payat ba ang exercise kahit kumain ng marami? Depende po ito sa exercises na ginagawa at sa calories na binoburn kada araw. Para pumayat at magbawas ng timbang, kailangan mong kumain ng calories na mas konti kumpara sa calories na nababurn mo kada araw. Tinatawag itong calorie deficit. Kapag kumain ka ng calories na sobra-sobra sa calories na nababurn mo, hindi ka papayat at makakapagbawas ng timbang. Ang pagpapapayat ay hindi lang din tungkol sa exercise at calorie deficit. Kailangan din siguraduhin na sapat ang nutrients ng mga kinakain natin. At kailangan sapat din ang tulog at pahinga ng katawan para magkaroon ito ng oras para tunawin ang mga taba sa katawan at mag-build ng muscle. Doc Carlo, mas healthy ang brown sugar at honey kaysa sa white sugar? Pagdating sa nutritional value, halos pareho lang ang white at brown sugar. Magkakaiba lang sila sa flavor at textures at sa calcium content na mas mataas sa brown sugar. Ang honey naman ay mas mababa ang calories kesa sa sugar. May antioxidants ang honey na makakatulong sa healing at allergy relief. Mas mabilis rin magpataas ng blood sugar ang white sugar kesa sa honey. Mas mainam ba sa kalusugan ang alkaline water? Wala pang sapat na research na nagsasabing mas healthy ang alkaline water. Ang alam lang natin ay mas mataas ang pH level ng alkaline water kumpara sa regular drinking water. Ang pH level ang nagsusukat kung gaano ka-acidic o basic ang isang substance. At sa kasong ito, neutral ang regular drinking water at slightly more basic naman ang alkaline water.
Mahaba ba ang buhay ng tao noon? Wala pang Western medicine? Actually, mas mababa ang life expectancy noon kasi poor ang sanitation at walang gamot na laban sa mga infectious diseases tulad ng nangyari sa Black Plague at smallpox. Kapag umatras pa tayo lalo, noong sinaunang panahon, ayon sa mga napag-aaralang fossils or remains ng mga sinaunang tao, mas karaniwan ang mga taong nasa 20 to 40 years old lamang. Ibig sabihin nito, marami ang mga hindi na lumalagpas sa edad na 40 years old. Mas maraming nagkakasakit ngayon kesa noong sinaunang panahon? Mahirap kasi itong sagutin dahil sa kakulangan ng data o records noong unang panahon. Mas marami na rin tayong non-communicable diseases ngayon tulad ng cancer, heart disease at stroke dahil iba na ang diet at lifestyle natin compared sa mga ancestors natin. Wala rin masyadong mga tests dati, hindi pa ganun ka-sophisticated o developed ang healthcare, kaya karamihan ng mga sakit na alam natin today, hindi nila dati ma-detect or nadadiagnose. The good news is, mas accessible na rin ang mga doktor ngayon. In fact, dito sa Pilipinas, may mga government at public hospitals kung saan pwedeng pumunta ang mga tao para magpa-check up ng libre o kaya mas mura kumpara sa mga pribadong ospital. May proyekto rin ang DOH na Malasakit Center. Matatagpuan ito sa mga pampublikong ospital na nagsisilbing one-stop shop sa pagbibigay ng medical at pinansyal na tulong mula sa DOH, PCSO at PhilHealth. Take note lang na priority sa programang ito yung mga Pilipinong nabibilang sa klasipikasyong indigent. And that's all for today. Kung may mga tanong pa po kayo, i-comment nyo lang sa video na ito. Once again, ako po si Doc Carlo Trinidad. Thank you for watching Autocomplete MD.